Hello guys! For today's video, ituturo ko sa inyo kung paano ang magpa-appointment sa Department of Foreign Affairs through online. Punta lang kayo guys sa site nila. I-type nyo lang sa tab passport.gov.ph at iyan yung lalabas. I-fill out nyo lang yan guys. Actually, ang iaano nyo lang dyan is yung sa site. Mamimili lang kayo dyan guys kung saan kayo mas malapit. Madami kayong pagpipilian dyan. Pili lang. Ayan. Pili lang kayo dyan. Meron sila sa Robinsons, meron sa SM, at kung saan-saan pa. Kung saan kayo malapit, syempre yun ang piliin nyo. Alangan namang lumayo pa kayo, di ba? So, ayan. Makikita nyo dyan yung list. Pero syempre, makikita nyo din yan pagka nagpunta kayo sa site na yan. Ayan. Ang pinili ko dyan, syempre, yung sa Malolos. Centro Mall Malolos, yung pinili ko dahil iyon yung malapit sa amin. Ayan. After kong mapili yung sa Centro Mall, lumalabas dyan yung sa kung saan sila nakapwesto at saka kung anong number nila. Ayan, makikita nyo dyan. Pagkatapos nyo, basahin nyo yung notice, basahin nyo mabuti. Pag nabasa nyo na, confirm nyo, tsaka kayo mag-next. Konting antay lang, medyo mabagal ang internet. Ayan, pagkatapos nyo mag-next, yan yung lalabas. Pag red, fully book na siya. Pag green, ibig sabihin available pa. So, fully book na yung December sa Malolos. So, January na. Ayan. So, mamimili na lang ako dito sa available. Kung 17, 18, 19, or 20, or kung ano. Ayan. Tapos, click mo lang. Pag may napili ka na, lalabas dyan kung anong oras mo gustong pumunta, tsaka kung may slots pa na available sa napili mong oras. Pag nakapili ka na, pindutin mo lang yung I'm not a robot, tapos mag-next ka na. After mo sa next, basahin mo yung warning nila. Ayan, tapos, i-click mo yung agree. Ngayon, pilapan mo na yung mga nandyan, kagaya ng phone number, mobile number, email address, tapos yung pangalan mo, kung kailan ka pinanganak, gender mo, yung civil status mo, yung birth legitimacy, country of birth, province, city of municipality. Guys, make sure na tama yung mga pinaglalagay nyo. Kung tama ba yung spelling, kasi ako talaga namali talaga ako dyan eh. Buti na lang talaga, di ako nakalusot, so naayos ko siya. Ayan. I-double check nyo lalo yung spelling nyo. O, diba? Nalito pa nga. Ayan. Pili lang kayo dyan kung ano kayo dyan. Since single ako, single yung pinili ko. Ayan. Siyempre yung country nyo, Philippines. Province. Tapos after nyo dyan, i-next nyo lang. Makikita nyo dyan kung saan ako nagkamali. Ayan. Doon ako sa email address nagkamali. Magkaiba yung nalagay ko. Kaya inulit ko na lang ulit. Ayan. Kaya double check guys. Triple check kung kinakailangan.
Kasi di ba syempre magbabayad ka. Sayang naman yung binayad mo kung mali naman yung details na nakalagay. Next. Ayan, iyan naman yung lalabas. Yung information about sa tatay mo, tapos yung sa nanay mo. Ayan, lagay mo lang dyan yung pangalan ng tatay mo. Tapos guys, yung dito sa pangalan ng nanay, tandaan nyo. Pangalan ng nanay nyo nung dalaga. Iyon yung ilalagay. Huwag nyong ilalagay yung pangalan niya nung nag-asawa na. Pangalan niya nung dalaga. Ayan. Tapos nyo, i-next nyo lang. Ayan yung lalabas. Application type, kung new, renewal, or lost. Syempre, dahil new tayo, baguhan, so new. Tapos, ayan, syempre, Philippine citizen ka, so, kaya ka naging Philippine citizen dahil dito ka pinanganak. So, birth ang ilagay nyo. Tapos, kung may foreign passport holder ka, lagay mo yes. Kung hindi naman, no. Tapos, ito, ang pinaka-importante is emergency contact person mo. Wag na wag mong kakalimutan. Ilagay mo yung active na member sa bahay nyo. Yung madaling kontakin, hindi yung naghihingalo ka na, hindi pa nagsasagot. So, dapat yung active. Laging hawak yung cellphone. So, after nyan, i-next nyo lang. Ayan naman yung lalabas. Ilagay nyo dyan yung address nyo. Ayan. Yung number ng bahay nyo. Tapos kung anong street. Tapos yung kung anong barangay kayo. Ay kung anong municipality nyo. Tapos kung anong province. Tapos ilagay nyo din dyan kung ano yung work nyo. Tapos kung ano yung office number nila. Tapos yung address. Kung wala namang work, huwag mo na lang lagyan. After nyan, i-next nyo lang. Pagka next nyo, yan na yung lalabas. So, yan na yung mga pinagpipilapan kanina. Diyan kayo lalo mag-double check, triple check. Pag minamali pa talaga na lang. Ayan. Pag okay na, na-check nyo na, click nyo yung I'm not a robot. Ayan. Tapos pagkatapos nyan, i-click nyo yung I am aware. At saka kayo mag-confirm. Ayan. Sa processing type naman, mamili kayo kung gusto nyo yung regular processing or special processing. Sa regular processing ay 950 pesos. Special processing naman ay 1.2. Ang alam ko, ayan yung sa araw. Kung gusto mo ng mabilis mong makuha, mag-special processing ka, which is 1,200. Pero kung di ka naman nagmamadali, mag-regular processing ka na lang, which is 950 lang. Tapos, yung payment method nyo, mamili kayo kung over-the-counter, debit or credit. Since wala akong credit card, nag-over-the-counter ako. Ayan, pag nabasa nyo yan lahat, guys, yung payment confirmation, mag-agree kayo. Tsaka proceed to payment. Yan yung lalabas. Sa pagkakaalala ko, nagbayad ako nun sa Villarica. Tapos, in-email nila sa akin yung reference number. So, yun yung nilagay ko. Bali, ang binayaran ko nun is 1,000 kasi nga may 50 pesos na fee. So, ayan siya. Check nyo lang yung email nyo.
Guys, yung sa ID nyo, i-double check nyo. I-search nyo sa Google kung ano yung mga valid ID na kailangan sa passport para hindi kayo mahirapan. Ayan yung email nila sa akin na yung reference number. Yan yung nilagay ko sa Villarica. After that, nung nabayaran ko na, nag-email ulit sila sa akin na successful na yung reservation ng slot ko. Pagkatapos nun, pag nakuha ko na yung sa passport ko, ayan, may nag-email sila. Pagkatapos mong magbayad, mag-email pala sila sa'yo. Tapos, kailangan mo yung ipaprint. A4 size, kung di ako nagkakamali, A4 size siya. Ayan siya. Tapos, nakalagay sa email kung ilang kopya ba yung kailangan mo, kung anong size. Basahin yung mabuti yung email nila, guys, ha. Para hindi kayo magkamali. Ayan. Tapos nun, nung pwede nang kunin, nag-email din sila sa akin. Ayan yung email nila sa akin. Madali lang naman kumuha ng passport basta tamang documents lang yung madadala nyo. Tapos pagdating nung papipiliin kayo kung pick up or ipapadeliver. Pag deliver, syempre may extra bayad. So pick up yung sa akin eh. Ayan. Yan yung mga email nila sa akin. So, ayun lang guys yung share ko. Salamat!